So, tuloy natin yung kwentuhan. Dito is, i-differentiate ko yung napansin kong different kinds of chosen ones na nakita ko sa mga umupa sa amin. Apat actually. I-exclude natin yung isa kasi sabihin mo ng family members. Yung tatlo. Yung isa taga rito pero lumaki sa city. Tapos yung isa is ibang tribe, sabihin mo na. Kasi Pilipino naman kami lahat. Pilipino naman tayo lahat. Well, kung may nanonood dito na nakakaintindi ng Tagalog, hindi ko sasabihin kung sino sa kanila yung boss or workers. Kung anong napansin ko lang na pagkakaiba nila at paano maaalis yung pagiging chosen one mo kung nag-engage ka sa mga bagay na makamundo, nasasabi nila. Lalong-lalo kung nag-iisa ka sa plano nila, sa kademonyuhang plano nila. So dito ko rin napansin kung paano nila paaalisin yung isang tao kung ayaw nila, lalong-lalo kung nasasapawan sila or ayaw talaga nila. I-exclude ko ba ang sarili ko? I-exclude ko ang sarili ko sa differentiation na to. Pero hindi ko i-exclude yung sarili ko sa karanasan. So, ang unahin natin is yung isa. Maganda talaga yung energy niya. Lapitin talaga actually siya. Kasi jolly, parang ang bilis maki-communicate sa ibang tao and parang masiyahin. Pero sa likod nun, may part na may nakipagkwentuhan kami sa kanila. May sinabi siyang hindi niya actually kayang i-consume yung energy ng isang taong nagpapakita ng inggit, jealousy, envy. Pero paano kung ginawa niya yung projection na nararanasan niyang yun sa kapwa din niya by engaging those people. Kasi napapansin nga nilang mas maganda yung kita ng taong to at mas nilalapitan. Yan. Parang nabavibe ko na nagdidim yung pagiging chosen ones niya at nagiging parang sila na rin. Nagiging low vibration na sinasabi na nila or naririnig natin kung i-compare natin sa high vibrational and low vibrational frequency. Pangalawa, itong iba namang tao, yung isa dun sa umuupa na sasabi ko, ang lakas ng kanya yung pagkaka-vibe ko na ang taong to, lahat sila kaya nagiging against. Kasi pag may nakikita silang kakaiba sa'yo, na pwede mag-benefit sa kanila, i-recruit ka nila, or sisirain ka kung hindi ka nila kayang i-recruit. O i-exclude ko ba ang sarili ko doon, or i-include ko doon sa experience? Sige, include ko. Through experience, seems so familiar. So, sabi ko nga, lahat ng business na ginagawa mo sa buhay mo, or anong nakikita mo, or anong na-serve mo sa paligid mo, yan yung isa sa tinatawag nila business. Hindi yung business na may pwesto ka, may binibenta ka, or may ino-offer ka. Yun kasi ang Muslim na pagkakaintindi nila sa business. Pag i-explain mo naman yun furthermore, may ibang klase ng businesses. At lagi kong naririnig to sa municipal. Nagsimula nung pumunta sila na kumuha ng permit, lagi kong narinig to kasi oo nga naman, first time nila mag-business. Kami din, first time namin mag-business. Sinong pinagparinggan? Sila? Na pinarating sa amin? Di common sensely. Parehas siguro. Na anong meaning nila doon? Anong meaning nila kung sila pinaparinggan or kami or boss? Mag-ingat-ingat tayo sa sabihin natin baka nanggagaling yun sa ego and pride, selfish ego and pride. Kung ganun na first timer business sa woman or man or men, ano sa ngayon? Instead, na ikaw na nasa gobyerno, i-light, nasasabi natin na mas may nalalaman. Instead, i-guide mo, i-lead mo kung paano i-process yung paper na yan. Kasi may bagong papasok na business. Kasi pera lahat ang nasa mukha nila dito sa lugar na to Wala daw silang pakialam sa ganito, ganyan. Unless it's pera. Yun ang lagi kong naririnig sa iba-ibang tao. Dito. Ang dami nilang complain sa government workers and politicians dito. Pero pinaparating nila through chismis or smear campaign. Kasi pag lalaban nga naman sila, meron bang penalty sa kanila or mangyayari sa kanila kung makakarating sila sa kanila? Sabi ko din actually sa kanila yun. Oo, sige. Kasi sabi nung isa, magsulat ka.
sa papel kung ano yung complaint mo. Sige, magsusulat ako, gagawa ko ng papel na yan, may mangyayari. Gagawin niyo yung trabaho niyo. Yung tamang trabaho. Hindi yung pag-hypocrisy at corruption. Umiba yung mukha nila, yung expression ng mukha nila nung narinig nila ang hypocrisy at corruption. Baka sila mismo hindi nila naintindihan ang corruption. Nasabihang may pinag-aralan, hindi alam ang corruption. Kung anong ibig sabihin nun. Again, kasi baka yung pera na naman ang nasa isip, hindi lang pagnanakaw ang ibig sabihin ng corruption. Pati sa ugali, kung paano gawin ang trabaho at paano mag-engage as being government empleyado sa mga taong nililid nila. Kasi sila may hawak ng laws eh. Ano ba ang makamundo na laging naririnig natin sa Biblia? Makamundong laws. Yan, yung hindi magandang ugali ng tao na nadadala natin kahit sa trabaho. Yung envy, greed, jealousy. Yung iniisip na may sumasapaw sa'yo, kaya gagawin mo at gagamitin mo yung lalo kung nakaupo ka doon, na worker ka doon, at gagamitin mo against sa taong yun para mapaalis siya sa lugar na yun, or makulong, or mabahidan ang pangalan. Kasi may mga taong takot sa smear campaign or chismis na mabahidan yung image na sinasabi nila. Ako, pwedeng gamitin actually itong masamang ugali. Kung ako wala akong pakialam doon sa image na yun. Mas may pakialam ako sa image ko sa Diyos. Pwede kong gamitin yung envy, jealousy, greed, or pagsisip-sip sa Diyos. Okay? Iaayos ko yung sarili ko, even leading to healing. Your pains and traumas. Iayos ko yung tama at mali to spiritual to physical. Yung alam mo na yung boundaries and limitations mo. Para may pag-isusumbong ka, magsisip-sip ka sa Diyos, papaboran ka. O di ba? Nagamit mo sa tama yang hindi magandang pag-uugali. Ayan, bali. So, ito nga related yung sinabi kong tuwa sa nangyari sa isa sa chosen na to. Sa dalawa actually. Kasi mas parang related sila eh. Kung may kinalaman yung isang chosen ones na sinabi ko sa una, sa mga pinaggagawa ng government empleyado na to, and meron yung isa sa kanila may business pa na yung issue kasi, di ba, is na parang nahalungkat lahat. So, sumama siya, obvious. Alam nyo, kung nag-iisip talaga ang tao ng tama, hindi sila gagawa ng action na magiging obvious sila kung anong purpose nila at dahilan nila kung bakit nila ginawa yun. At ang huling dahilan, kasi ayaw nilang masapawan. Ang lakas talaga makaano ang envy, jealousy at greed. Gusto nila sila lang. Gusto nila, kasi napapansin ko din, lapitin talaga sila. Itong second chosen one. Pero kasi bata pa siya, ang hindi niya naayos sa sarili niya is yung gawin niya yung energy niya as parang yung una na positive moving forward. Pero may mali din naman na tayo napansin sa una, di ba? Kasi sabi niya hindi niya kayang i-accumulate yung jealousy, envy, etc. Kaya towards it, naging parang isa siya sa kanila. Kaya parang nagdidim na siya. So depende pa rin sa kanya kung makiki-engage siya sa ganun. Kasi nag-asawa siya sa isa dito sa lugar na to. So, I think na-insert ang grandmother ko dito sa lugar na to dahil sa purpose na to din. At anong isa sa purpose ko? May papakita ko sa kanila na lost na lost talaga. So, ang napansin ko dito, in their last life, kung mag-end yung buhay nila or sa kanilang kamatayan, mostly ng tao dito, is, direct na sasabihin natin, pupunta sa impyerno. Mostly, yung iba sinasabi nilang pumupunta pa sila sa church. Pero yung pagka-hypocrisy nila, kung may nakikita silang authentic at parang malaya, na gumalaw, na kahit anong gawin ng kapitbahay sa kanya is wala siyang pakialam. Kahit pangit na smear campaign na hindi totoo, imposible na hindi nila napapansin yun. Meron akong napansin ganun na kapitbahay. Kunwari hindi maimik. Pero isa lang din naman siya sa hypocrite na yan. Nagsisimba din. Kasama pa asawa niya. Pero yung pagka-hypocrisy. Kaya nga kung wise ka talaga na taong mag-isip, naisip kaya nila yung mga anak nila? Kasi may mga anak yun eh. Na alam pa nila itong ginagawa kong messages. Tapos kasi sabi ko nga, pumupunta ako so ito ang sinasabi kong part na, hindi ko i-exclude ang sarili ko. Pumupunta ako sa iba-ibang, ang purpose ko doon is pumupunta ako sa iba-ibang preachers, leader preachers. Kasi wala akong cash na punta sa ibang lugar para mag-seminar na parang ginagawa nila.
Yung kasi minsan kaya sila nakakapag-seminar kasi may sponsor sila, i-invite sila dito para pumunta dito at yun, may mangyayaring seminar. Or sasabihin nila sa members nila, may pupuntahan kaming seminar, pwede bang mag-ambag-ambag tayo? Magbibigay talaga yung mga church members. Ako na lang, sila na lang ang gagawin ko. Kasi sabi ko nga din, hindi ako mahilig magbasa sa lifestyle ko and ano pa, yung busy-busyhan tayo sa mga ginagawang dyan. Kasi I won't even declare na ganun ako kapursigido katulad nila magbasa para may ibigay sila sa linggo or sa preachings nila na pupuntahan at may ma-share. Saan ko nakukuha itong sharing? At paano ko nire-relate? Kung may nakita ako, dun lang naman. And kung may narinig sila na parang relate sa sinabi mo kasi alam nga nila itong ginagawa ko, imposible naman hindi nila alam, common sensely. Napaka-hypocrite naman nila kung hindi nila alam. Yung alam mong nakita mo sila minsan, na nakasabayan mong magsimba, pag may nabanggit yung leader preacher na related sa sinabi mo, at parang ikaw yung binabanggit, ganun, mag-iiba yung mukha. Umalis kaya asawa niya nung nandun kami sa simbahan. Iba talaga ang jealousy at envy. Ibang nagagawa ng jealous at envy. At selfish ego and pride kung ano mang umiira sa utak nilang yun. Kaya siguro yung first na sinasabi kong chosen one is naapektuhan yung business nila. Kasi naki-engage sila. Obviously, nasa owner. Parang nasa owner yung ano. Hindi actually. Parang relate. Kaya pati yung worker nila is nadadalan nila yung paano bastusin yung customer nila kasi weird. Kung kaya nilang sabihin mo ng stress man yung mga worker na yun. Kasi may dahilan sila. Pero napaka-weird. Parang napoproject ng worker nila pero sila hindi nila kayang pakita kasi kaya nilang ikubli yun. Through proper communication. Kaya tayo na tao, tignan talaga natin kung paano tayo tumingin ng politicians na ibuboto natin. Kasi meron talagang taong kayang ikubli. Pero yung likod na totoong sino siya, kaya nilang maging hypocrite. So itong chosen ones na to na second, kasi bata pa siya, napaka-seryoso niya. Minsan yung joke parang nasa seryoso niya. Yung stress na dumadating sa kanya and depressed na may additional anxiety, hindi niya kayang i-accumulate yun. Kaya naglilid ng hindi niya alam ang gagawin niya. Kaya no choice, as napapansin mong good peer siya. Ikaw din tutulungan mo, bakit mo paalisin yung good peer? Kaysa mas tutulungan mo yung not good peer. Minsan kasi hindi alam ng ibang umuupa yung magbayad sa tamang oras. Kung ikaw is dati ka namang umuupa din at nagbi-business, ang iniisip mo is yung bayaran ng tama yung kahit nga sa boarding house, diba, apartment. Isipin mo yung magbayad sa tama. Kasi iisipin mo baka may paggagamitan yan. Kahit ang daming kwarto ng building, pag sa boarding or apartment, malay mo itong building na to ginawa sa utang. Malay mo sa kadami-dami ng anak kung maraming anak. Or matanda yung may sakit siya, ang mahal ng maintenance. Or kung may nakita pang ang daming alaga, malay mo yung ikukulit niyang mga bayad ng upa is gagamitin niya sa part na yun. Meron talagang mga taong ang iniisip is lang sarili. Kaya hindi nila magagawang isipin na magbayad sa tamang oras. Tapos, mahihiyak sila kunwari. Dahil, alam nilang, hindi nagbayad sila. Pero, a part of a lesson also is, bakit ka nag-engage ng business na ganyan? Kung hindi ka rin pala handa. Dito rin ang napansin ko sa dalawang chosen ones na to, yung una and second. Bakit sila nag-engage ng business na ganun kung hindi rin sila handa? Kung alam din nila yung patakaran at paano manghuli yung mga government workers. Hindi nila iniisip kung harassment or kabastusan yung actions na ginagawa nila yung mga government workers.
Dapat lahat sa banda, likod man, harap, side by side, alam natin, and financial din. Kung paano kung yung araw na to, tapos sunod-sunod pa na 3 months, na mahina, dapat handa ka talaga. May mga, huwag mong iaano na, bahala na. Bahala na ba? Bahala ba ang rason dun sa hindi mo babayaran yung ano sa tama? Kahit yung bills. Tapos yung isipin mo yung workers mo, yung hindi mo babayaran sila ng ano, dahil sa mahina ang ano. Kamalasan din ang tawag doon sa hindi mo nababayaran ng tama yung upa mo, hindi nababayaran ng tama yung workers mo. Kasi hindi mo nababayaran ng tama yung bills mo. Kasi you give stress to yourself, you are deeming yourself. Tapos ang iisipin mo, utang, nagpasok ka pa ng utang, na mas lalong maglulugmok sa'yo. Hindi mo na naaasikaso yung tama yung business, pati workers mo. Napakano na kasi yung damdamin din nila. Na ginagawa ko naman yung trabaho ko. Ang hirap kayang magganito, ganyan. Tapos may iniisip pa sila, nababayaran kaya ako kinabukasan nito. Pero iba naman na yung ano, worker na hindi niya ginagawa yung tama yung trabaho niya. Tapos ang hinintay lang ay sweldo. Hamalas ng ano, ng nag-employ sa kanya kung bakit hindi niya napansin yun unang-una pa. Dapat may psychological test tayo sa kanila kung doon pa sa interview. Kasi minsan wala tayo doon, sila ang very ano natin na magbantay ng ating businesses. So kaya yung iba is naglalagay ng CCTV, no? Yeah, oo, isa yun sa paraan para talagang makita mong mag-work talaga sila ng tama. And itong second na to, may nakilala na partner. So ang tawag ko sa kanila is divine feminine and divine masculine. Kasi napansin ko din naman, magaling to lalaking to. Aba, ito yung ano, yung magiging ano ng girls. Yung mai-inlove ka talaga. Kasi parang pag sa paggawa ng bahay, all around siya. Yung kaya niyang gawin ito, kaya niyang gawin ito. Pagtanungin mo, oo. So nakikita din nila all around na may nagpapagawa sa kanya. Parang nakilala niya on the spot sa business. So, and the third. So, kailangan may, yung first and second, may ayos sila sa ano, stages ng buhay na nila yun. As me, as you, sa stages ng buhay nila, parang as a chosen one, na i-insert ka lang sa isang sitwasyon, sa pamilya, or sa isang lugar para may gawin. At pag ganito na nagbibigay ka ng informasyon na kailangan ng mga tao para ma-motivate or may ma-reflect, di ba? Kaya nga, minsan, napapansin ko din sa purpose na to na kahit nagbibigay ka ng, nilagay ko din doon nagbibigay ka ng message at nagsasalita ka lang, nakakatulong. Totoo naman, kaya nga powerful ang bibig. Kahit sabi sa Bible, yung mga words na lumalabas sa bibig, lalong-lalo kung katotohanan yan or na tumutulong or nag-lead or nag-guide or nagbibigay ng awakening and enlightenment or healing na sinasabi nila, is na yung iba na nakakagets, nakakatulong sa kanila. Pero pang yung hindi nakakagets, alam yun ang mangyayari sa kanila. Kasi hindi nila magets, paano mo nagagawa, kung dati napansin pa nila, hindi ka ganun na tao, na yung nakikita pa nila, dahil sa pera yan, kasi umangat ka nga sa buhay, walang kinalaman ang ganun. Kung dati kang ganito na tao or hindi, may kinalaman talaga yung ginagawa ng tao sa paligid mo, kaya nag-lead ka ng healing. Traumas na nag-lead ng healing sa spirit mo and physical. Na no choice, nasasabi nila. To the point na pati relationship mo sa Diyos, mas lalong lumakas pa. Lalo silang maiinggit niyan. Lalabas yung envy, greed. At to the point na i-insult ka pa, na, kasi hindi nila kayang gawin. Kung pansinin kaya nilang sarili nila, kung paano sila mag-isip yung ego, paano umiral yung ego and pride nila sa sarili nila. Kasi yun kasi ang paraan, ang unang-una mong gagawin para ma-heal mo yung sarili mo. Yung i-mirror mo yung sarili mo. And i-connect mo yung sarili mo sa Diyos kung talagang may relationship na tinatawag nila. Kung you really have a faith in God or believe in Him or it's just an hypocrite or hypocrisy. Na talaga bang nananalangin ka ng taimtim or hypocrite lang din na sinasabi mong nananalangin ka naman. Bakit kung may nagkukwento na tao na ganito, ganyan? Kasi mafe-feel ng spirit yung closeness ng relationship mo sa Diyos. Kahit pagkukwento lang yan, or kahit papansinin nila, yung confidence and courage na totoo na, kahit anong gawin mo is, kahit hindi mo sabihin sa words, pero yung
excitement or yung pati yun napapansin nila, yung aliveness ng ginagawa mo din katulad nitong message na to kasi alam nila, kasi Muslim ng tao pag nag-share na sila is yung isa na mag-back out sila is yung unang-unang sasabihin ng mga tao na negative. Pero bakit itong taong to patuloy pa din? Mapapansin nila yung aliveness na yan. Paano kaya niya nakakayanan yung mga negative impressions, yung mga bad chismises? Kasi ako din, alam ko na napapansin ng spirit ko ang mga sinasabi nilang hindi maganda kahit hindi ko naririnig at hindi ako pumupunta dyan para nakikichismis. Yung alam mo kung sa images, yung Muslim na nakikita natin sa paano nila i-interpret sa social media or sa movies, yung isang tao na sa buhay niya tapos maraming image ng demonyo sa paligid na gusto siyang apektuhan or kunin, parang ganun. At hindi ka naapektuhan. Meron ding effect yan sa envy, jealousy, greed. Kaya nasasabi ng iba na, ako din. Kaya daming lumalabas na bulang propeta. Or isa daw sa the chosen ones. Pero hindi nila ginawa yung mirroring themselves to be the chosen ones or naturally the chosen ones. So again, kung na-enlighten ka, na-awaken ka, welcome to the chosen ones feats, or walks. Yung pagiging sleepwalker mo is, naalis mo na yung sarili mo doon or pagiging zombie. So mostly na gumagawa nun is vampire energy actually. Kung paano mo din malalaman na ang isang tao is vampire energy, kung may nakita siya sa'yo, tapos ginawa niya, pero gusto kanyang sirain para siya ang kumuha ng image na yun, vampire energy na yun. Pag sa business, yung ikaw ang napansin mong unang gumawa ng ganito, tapos minsan naging customer mo pa, tapos biglang may napatayo na business, or nakita ka na ganun yung pwesto mo, kahit hindi naging customer, at ginawa din ng lahat, vampire energy. Yung ikakapi, vampire energy din yun, ikakapi, yung mga bagay na ano, tapos gagawa sila ng paraan na sisirain, para sila lang. Yung ayaw masapawan na sinasabi. Yung mga taong meron nung capability na ayaw silang masapawan. Yun, vampire energy yung mga yun. Yung mga taong nag-smear campaign sa pangalan mo, vampire energy ang mga yun. Yung gumagawa ng dahas or wickedness, vampire energy ang mga yan. Instead kasi na tignan nila yung sarili na para makuha nila yung gusto nilang nakikita sa iba is mali yung actions na ginagawa nila. Yung mga gumagawa ng ritual or nandun sa mga kulto, vampire energy sa mga yan. Yung naglilid pa ng naghahandog yan. Naghahandog ng buhay. Nagchachant ganun sa universe. Lalong-lalo kung hindi panlahatan na kagandahan ng bawat buhay ng isa. Kasi meron yung chant na curse, di ba? Vampire energy ang mga yan. Wishing someone's downfall, or vampire energy yan. Yung sabi kong pati buhay ng tao, kapwa nilang tao or animals, vampire energy mga yan. Kasi bakit nila gagawin yun? Dahil sa luck or destiny swap na sinasabi nila, automatically, vampire energy ang mga yan. Yung lalaitin nila na lahat ng bagay na blessings na darating sa iyo is manggagaling sa goodness. Kasi sila din naman mismo, hindi sila naniniwala doon. Kasi mas naniniwala sila sa ginagawa nilang hindi maganda. Vampire energy ang mga yan. Kahit alam nilang totoo actually yun. Pero gumagawa sila ng paraan na kanwari isi-save nila at paniniwalaan nilang nasa save sila. Vampire energy ang mga yan. So, ang illusions doon is mas kinukulong nila ang sarili nila para pag natapos ang buhay nila dito sa mundo is diretso sa yan, ang relation ng impyerno sasabi natin or judgment. Di ba ma-judge ka muna bago ka mapunta dito or dito? Parang kinukonvince lang nila ang sarili nila to the max na talagang pinaniwalaan nilang ganun. So, the other third na chosen one is, alam ko nahihirapan din talaga siya sa businesses niya. Pero, parang ano lang siya. Hindi masyadong napapansin. Kasi mas, nag-ano yung dalawa yung first and second. Hindi masyado. Pero, makikita mo talaga na isa siya sa ano. Kasi, nahihirapan siya kung kaya niya yun. Kasi, pag magkwento siya about sa workers niya, is, medyo nahihirapan din siya na makahanap ng, parang nakakahanap naman siya ng tamang
makakatulong sa kanya, pero isa sa workers niya is parang may problema siya doon. Positive ano din siya, actually. So, ay, sinabi kong boss. Okay. Kasi nakita ko kung anong sinimulan niya. Actually, dati naman may nagbebenta ng ganito. Pero, nung dumating siya, lahat na lang. Or, nasakto na mura kasi yung mga goods na yun. Kaya, yun din ang sinimulan ng ibang nagbi-business. Pero, promise, nung dumating siya, ganito ang business niya. Tapos, alam pa nilang mura yung goods na yun. So, pwede sa at least ganitong kapital. Naging ganun na rin yung business ng iba. So, yung second is, medyo mahihirapan talaga siya kasi nag-adjust pa siya sa business. Ay, nasabi ko din, ay, hindi, kasi kahit worker man siya or boss, magkakaibigan naman mga yun. So, may napansin naman akong sa grupo na to, sa second, meron parang i-ano ko na lang na sila ang circle ng chosen ones na magbibigay ng earthquake, kung anong cultural toxic na ginagawa nila sa lugar na to. Yung paano nila i-accommodate ang isang tao, paano nila paalisin yung isang tao kung ayaw nila, paano nila iparamdam sa isang tao kung nasasapawan sila, paano nila pinapakita kung gaano kasama ang ugali nila, at paano nila pinapakita na yung differences ng tribe. Kasi, sabi ko nga noon sa ibang content ko, itong tribe na to, kung saan ako, is nadi-discriminate din nung tribe na to. So, yung tribe na to is nadi-discriminate din naman ng tribe na to kung saan ako. So, walang mangyayari sa kanila kung di-discriminate one another. Instead, they welcome one another to help one another. Pero meron naman na yung nag-i-start na they welcome one another. Kaya, itong tribe na to, nakipag-asawa sa tribe na to. Kasi napapansin ko din, pag kunin mo yung sanga nitong lugar na to, magkakakasin din sila. For sure, sa ibang community din or tribe, ganun din sila. Kasi mostly pag pupunta ka sa maliliit na province or place or lugar, magkakakilala yung mga yan. Pero pag magtanong-tanong ka, ay ito kasi nito, tapos yung tatay or apo-apuhan, kasin niya yung apo-apuhan din nito. So, kahit malalayong agwat ng pagka-relative pa rin naman, di ba? Kaya minsan may effect din yung relative to relative is mag-aasawa. So, may nakuha din tayong generational curse sa part ni Adam and Eve kasi yung mga anak niya is nag-aasawa. Parang yun yung kinuha nating image. Dapat tapos na sana yung Old Testament na yun dahil kay Jesus Christ. Parang ginagawa ulit natin yun. Kaya nagbibigay tayo ng generational curse sa bawat isa. Minsan ngayon ang pag mag-interview ka, baka yun tayong sasabihin nila yung mga anak-anak na ni Adam and Eve nag-aasawa. Di ba? Kasi sila lang, sila lang ang tao noon. Kaya sinabi niya, pumunta na kayo dun sa lugar na kung saan ko sinabi na mamuhay kayo at magpakarami. Tapos na sana yung words ng Diyos noon sa Old Testament. Iba na yung New Testament kasi madami na ang tao. Pero hanggang ngayon, magpakarami pa rin kayo. Kaya gumagawa sila ng paraan para dehumanize. Katulad nung ginawa nila sa pandemic na nangyari. Isang dahilan nila is ang dami-dami na nating mga tao. Kaya isang dahilan din nila is ginagawa nilang human sacrifice to their kulto. Ang mga tao kasi alam nila ang daming tao, hindi nawawalan. So, bilang isang babae at lalaki, masasayo na kung isa ka sa mga tao, ayan, na maglilid ng mag-anak-anak ng marami. So, yung ginamit ko pa pala na cellphone dito is, kung saan ko dapat i-upload. So, ayan. Sa chosen ones, kahit hindi perfect nga naman, kahit hindi 100% perfect, pero at least alam mo dapat ilugar yung sarili mo at paano mo gawin yung mga bagay by even thinking the 10 commandments or thinking the right actions or wrong actions by balancing it. Na ito ba ang dapat step, yung alam mo yung boundaries and limitations mo. Kasi through this situation, ilang beses ko nasabi na, alam pa nila yung boundaries and limitations nila kahit hindi ka man government workers pero bilang isang tao. Kaya nagagawa nila yung actions na yun. Kaya for sure, ang daming iyak nung kwan. At nahihirapan yung the second na sampu ko sa chosen one. Parang yung gusto nila is mapariwara sila eh.
Isa yun sa magiging kasalanan nila, nagdadalhin nila sa image nila sa buhay nila. Kasi tayo ang gumagawa ng kwento natin sa sarili nating libro, hindi yung ibang tao. Kung ang tingin nila sa iyo is mabuting tao, makakaapekto ba yun na ikaw na nakakaalam at ang Diyos sa libro? Kasi baka inosente yung taong yun sa ugali mong ginagawa mo, kaya nasasabi niya, mabait na tao. Diba? So thank you again, very long. And I hope we learn something. Kaya, ang summary nito is, tignan talaga natin kung paano natin i-accumulate ang bawat isa sa atin. At tignan natin ang boundaries and limitations natin. Kasi meron talaga yung feeling close na hindi niya alam na yung actions na ginagawa niya is naglilid ng stepping the boundaries and limitations. Yung maisip mo na, ay, bastos naman na itong taong to. Pero, napapalitan naman yung ganong image kung nakita mo, ay, ganito lang pala itong taong to mag-accommodate. Yung makikita mo talagang, pero pag napatunayan mong ganon na bastos talaga siya, iba na yun. Kasi meron yung ganun na parang feeling close, pero ano pala, ganun lang siya mag-accommodate ng tao, pero pag titignan mo yung sino siya, alam naman pala niya yung boundaries and limitations. Gusto niyo lang talaga siguro makipagkaibigan sa'yo. Paano kung yung isang banda na sinasabi ko ngay, yung napatunayan mo na, hindi talaga alam ng boundaries and limitations sa pag-uugali pa lang. So, thank you for hearing me. So, mga different kinds of chosen ones, may iba-iba silang pag-uugali. Lahat hindi parehas. Nagiging parang parehas lang kasi yung iba is nagkakapi-kapi lang sila. Magiging chosen one ka kung alam mo na yung identity mo. Alam mo, ang pag-uugali mo, gising ka doon. Kahit hindi man natin sabihin na nakilala mo ang Diyos. Pero na-advise ko talaga sa kanila, yung the seconds, na sample ko is, kahit ganun man ang business nila or trabaho nila, basta idagdag nila ang Diyos. Kasi mahal tayo ng Diyos. Kahit nino man tayo. Kasi nakikinig talaga sila. Yung kunwari alam ito, ganyan, or mas educated pa, sila pang mas matigas ang ulo. Yung ipipilit. Yung akala mo sila ang makikinig kasi silang mas may nalalaman. So, thank you for hearing again. So, ipa-fast forward ko na lang to para mag-shorten. See you again my next messages. Sabi ko naman na yung vampire energy kasi isa yun sa dapat. Pero, ihihiwalay ko pa din. And, more.